Magandang tanghali sa inyo mga tropa, and papunta na kami ngayon sa from drifting area. Nakakuha na kami ng mensahe na ang pilot namin is around 1800 mamayang hapon. It's around 12 o'clock na ng tanghali, and we are proceeding now slowly papuntang pilot station, and pilot station papuntang sa aming berth o yung terminal na pupuntahan namin dito sa Morocco. Sana makuhaan ko yung ang gusto ko kasi dito yung makuhaan ko yung approaching yung barko, and nandyan na yung nasa harapan na namin yung mga building or yung ano man ang itsura ng isang lugar yung papasok kami. Kaso lang kapag pilot may tugboat na o may pilot na, mostly naka-standby na kami, hindi ko na makuhaan. So sana mabigyan tayo ng chance mamaya para makita natin. Kaya minsan may mga video ko katulad nun sa pagpasok namin sa Milford Haven. Maganda yung itsura ng lugar pagpasok, kaso lang naka-standby na kami kasi may tugboat na. So mostly nakakakuha na lang ako ng video kapag nandun na kami nakadikit na kami sa puerto, no? So hopefully makuhaan natin, no? So kita-kits na lang kung ano ang itsura. Although alas 6 na, pero mga alas 9 lumulubog ang araw eh. So makikita natin. If ever na hindi natin makuhaan, kinabukasan pag nasa puerto na tayo after ng duty, kumukuha naman ako ng mga video footage dun sa surroundings ng puerto para makuhaan natin ng remembrance. And syempre, share ko sa inyo para mayroon kayong idea ano yung itsura ng puerto na napunta namin dito sa Morocco. So kita-kits na lang mamaya. So good afternoon guys, kakagising ko lang, alas 4 na ng hapon, and lumabas na yung mga tropa dahan-dahan. And I think maghahanda sila ng reducer. Magagamit sila ng crane. And yung reducer, anong tawag sa reducer? Sa mga susunod kong video, ituturo ko sa inyo kung anong reducer, anong purpose nito. And kung mapapansin nyo yung nasa unahan namin, may isla na. Diyan na yung puerto na pupuntahan namin dito sa Morocco. Ayan na. Maangat na yung crane. So dito, ang practice dito, mostly kapag tumatakbo na yung crane, at may time kasi na magpapaprepare ng reducer. So, ano ba yung reducer? Ang reducer is yun yung parang connection na ikakabit mo dun sa manifold para sumakto siya doon sa size na ibibigay ng shore, kung hose man yan or manifold, yung Jexton arm na tinatawag. And mapapansin nyo si Pampy, ayan sa may ballast water treatment sa kanan, umaakyat siya. Nandyan sa ibabaw na yan yung ating reducer. So meron siyang size na kukunin dyan, bibirahin yan at i-connect dun sa ating manifold. So balik tayo. Ayan, nag-ooperate na ng crane. Ang nag-ooperate ng crane namin ngayon yung OS namin. So ayan, preparation ng reducer. Doon sa manifold, so port side area ang gagamitin, kasi nakita ko na nagpe-prepare sila sa port side. Mostly meron yang tinatawag na blind. Yung blind na yon na reducer din, yun na yung sa end part ng reducer, meron siyang parang takip na tinatawag na blind or flange. And then yun yung tatanggalin kasi hindi siya yung size na kailangan. Kukuha ngayon ng reducer dito sa kanan sa ibabaw ng ballast water treatment na kinukuha nga ni Pampy, and then i-connect nila yan dyan sa manifold, no? May mga cases na sa barko pa lang, pa-approaching pa lang kami, sinasabi na ng agent kung anong size ng reducer. Meron naman na pagdating namin sa puerto, doon pala nagsasabi kung anong size ng reducer ang gagamitin. So ayan na, base sa nakita ko, ayan, may binibira na siya, kita nya, 2 piraso. So it means dalawa yung magiging manifold natin or loading arm or Jexton arm na tinatawag. So yung manifold, yung
reducer na yan, meron niyang certain size. If I am not mistaken, baka 12 by 12. Ibig sabihin, 12 inches yung kabilang side, and yung kabilang side is 12 inches. Kasi, ang connection ng manifold namin is 12 by 16. So, 12 yung loob, tapos 16 inches yung labas. Yung pinaka-flange niya. So, ang size ng hose nila, or ng arm, is 12 inches. So, kailangan namin gumamit ng 12 inches. Kami yung mag-a-adjust. Kaya meron tinatawag na reducers. Yun yung purpose ng reducers. So wala pang balita kung anong side sasampa yung piloto. So ito, kung mapapansin nyo, ayan o, nakarig na yung ating combination ladder. Minsan pag lubog na yung barko, loaded na, pilot ladder lang kasi mababa na yung freeboard. Pero kapag medyo mataas, hindi kasi kami loaded eh. Nasa 12 meters lang ata yung kargada namin. Supposed to be dapat 18 meters. So merong combination. Makaka-experience kayo na wala pang piloto, magtataka kayo bakit pinapa-prepare dalawa. Kasi minsan marami akong nakasamang mga AB na nagrereklamo, ba't kailangan pang dalawa, hindi raw maghantay si kapitan. Kasi minsan, although nakakapagod man siyang i-prepare dalawa, ipe-prepare mo yung kabila. And then, ipe-prepare din namin yung kabila. So, dalawa yung ipe-prepare mo. No? So, hindi naman ganun kadaling mag-prepare ng combination. Pero, ang advantage kasi nito, saan man siya sumampa, wala nang magiging problema si kapitan. Kasi minsan, nagkukos siya ng delay. Kunyari, nag-prepare ng port side combination, biglang magalaw dun sa starboard or magalaw sa port side. Ang sasabihin ng piloto, magbabago isip niya. Sabihin niya, sa starboard na lang. So napagod kaming mag-prepare ng port side, and then doon naman pala siya sasampa sa starboard, no? So ang gagawin namin, magpe-prepare kami starboard. So may mga cases na ganyan. Kasi nga, anong oras na sasabihin nila alas 6 daw sampa nila, alas 6:05 na. Wala pa raw balita kung anong side sasampa yung piloto. Kaya minsan, yung ginagawa ni kapitan, initiative niya yon para hindi magkaroon ng delay ang barko. And yan naman, kapag ang ligpitan yan, nililigpit yan mostly kapag kapadikit na. Kunyari, ang dikit namin, port side, kailangan mo siyang iligpit kasi maaaring tatama siya sa mga fender or sa terminal. Kaya kailangan siyang i-secure, no? So, may mga cases na kailangan mabilis kumilos. Meron namang cases na pwede naman siyang i-secure later. So, may mga ganon. So, kailangan pag sumakay kayo sa oil chem, lalo na sa oil chem, ganito kasi ang diskarte sa oil chem, magpe-prepare kayo. Hindi ito kapares ng BLCC. Ang BLCC kasi nakahang lang yan. I-rig nyo lang yan, patatakbuhin nyo lang motor, mag-i-slack na yan mag-isa sa ship side. Dito, mano-manong ina-assemble ang combination ladder. So, kailangan expect nyo na yan. Sinishare ko na to sa inyo para meron na kayong advance idea na okay, yung pala reason. Kasi minsan, kahit ilang taon na rin tayong sumasakay sa barko, magtataka kayo, bakit kailangan gawin to? Bakit kailangan i-prepare? Minsan, sa tagal mo na rin sumasakay, marirealize mo na rin yung purpose niya. So ito, advice to sa mga nag-aaral pa lang, magiging seaman in the future, lalo na sa oil chem, and sa mga baguhang ratings na minsan, nagtatanong tayo, bakit kailangan i-prepare dalawa? Diba? So, paano nga mag-cause siya ng delay? Siyempre, hindi naman tayo yung masusunod. At the end of the day, anumang delay ang mangyari, si kapitan ang mananagot, hindi tayo. Hindi naman tayo nga harap sa opisina pag magkaroon ng problema eh. So ang ginagawa natin, kailangan lang nating sumunod. At totoo lang, madali lang naman siyang i-prepare basta madiskarte at mabilis ka lang kumilos eh. Kung mabagal kasi kumilos ang tao, siyempre, talagang matagal ma-prepare yan. Pero kung mabilis kang kumilos, madali yang ma-prepare. Tsaka marunong kang dumiskarte. No? Ganun lang naman yan. So, bakbakan na naman mga tropa. Kita-kits na lang mamaya.
So magandang hapon muli, and yon, sisimulan ko na yung kwento nitong aming pagpasok dito sa Tanger Med, Morocco. Kung mapapansin nyo, kapag pa-approaching na ang isang barko dito sa terminal, may mga sasalubong sa aming tugboats. And yung tugboats na yan, either magtatali siya dun sa kukunin namin yung tugs line or kami magbibigay, and then magtatali sila opposite side kung saan kami didikit. So ang case namin ngayon is port side alongside. Base to kapag kung ano ang sasabihin ng piloto or ano yung nila, yung sistema dito, kung port side ba yung tanker didikit or starboard side, o depende. So kung mapapansin nyo, etong port ng ng Morocco, para siyang multi, hindi ko alam kung yun yung correct term, para siya, pero napansin ko dito yung port of Morocco nandito sa kaliwa. Ito yung sa mga container, mapapansin nyo kung familiar kayo, ayan yung Maersk Line sa kabila. And yan, kumakanan kami dahan-dahan kasi nga ang alongside namin is port side alongside. Banda dun sa pinakaunahan, hindi nyo lang nakikita, doon yung mga PCC or yung tinatawag na pure car carrier. And then dun sa kanan, bandang kanan, ay makikita nyo may mga general cargo. And dito naman sa pinakakanan mismo, habang kumakanan kami, may makikita ka na kagad na tanker. Malalaman mo kagad kapag tanker kasi ang crane ng oil chem size, ayan, ay isang crane lang. So mapapansin nyo kagad na sa ganyang size na barko is oil chem siya, no? So kumakanan kami port side alongside, and dyan yung makikita yung yung purpose ng paghila ng mga tugboat. Yan yung purpose nila. And kung mapapansin nyo to, yung video footage ko from dry dock na si LF, ayan, naghihila si LF, naghihila siya, may isang tugboat sa kaliwa niya humihila, and yung isa naman sa kanan pala humihila, and sa kaliwa nagtutulak. And then kung mapapansin nyo sa likod ay merong tugboat din doon. Malaki ang role ng tugboats sa shipping industry kasi sila yung tumutulong sa mga barko para maidikit yung barko, ma-assist. Kasi sa ganitong speed, hindi na makakaikot, tatakbo yung barko pero malaki yung turning point niya. Kumbaga yung radius turning point niya masyadong malaki kung magpapatakbo ng engine. Pero dahil sa tulong ng tugboat, kaya niyang mag-pivot in a shortest period of time, kasi nga syempre nagtutulak na sila, tinutulakan na nila. And then kung mapapansin nyo tong etong sa kaliwa, ayan na yung parang bato-bato yan sa kabila, yung blocks, yan yung tinatawag na breakwater. Nung nakita nyo nung approaching kami, diba? Kung mapapansin nyo yung previous video ko dun sa FB page na breakwater, yan ang isa sa purpose niya. Sa case nitong port dito sa Tanger Med, yung breakwater na pinasukan namin na yan, yung opposite side niya sa loob, yan na mismo yung aming yan yung terminal nung tanker. So for discharging operation kami rito, kasi after this one magta-tank cleaning na kami for preparation for dry dock. Pero ito yung aming last discharging port bago kami mag-tank cleaning prior for dry dock. And kung mapapansin nyo, habang nagtutulak na yung tugboat niyan, mapapansin nyo dito sa kaliwa, yung terminal na yan, yung parang simento na yan, meron yan sa gilid na fender. Ayan yung parang nakausli sa gilid, yan yung tinatawag na fender. Ang fender kasi, ang purpose niya, ayan, habang dinidikit yan, kapag dumikit yan, yung metal ng barko, yung gilid, at tumama siya sa simento, madadamage yung terminal, madadamage yung barko. Para hindi siya madamage, meron tinatawag na fender. Ayan.
Kasi yung barko meron pa rin yang meron pa rin siyang impact. Kaya ayan, mapapansin nyo pag tulak niyan, ayan mag ano yan, pag dumikit na yan totally, maya maya bigla yang magbabounce yan. Yan, hantayin nyo, tingnan nyo, magbabounce yan maya maya. Ayan, magbabounce siya kasi nga, ayan, nakita nyo, nagbounce, bumabalik siya kasi nga yung fender na yon is made of rubber. So na siya, nai-squeeze yung yung fender, and yun yung purpose nun, para malesen yung yung impact ng pagdikit ng barko. And then kapag ka nakadikit na yan, ang susunod na movement ng barko is umaatras, umaabante siya. Bakit? Kasi nga kung mapapansin nyo dito sa kaliwa, yung malapit sa crane na may kulay itim, merong flag yan na nakatayo, 2 piraso. So ano ang purpose ng ng flag na yan? Ayan kita nyo, nagbabounce pa uli kasi pinoposisyon pa ng maayos yung yung barko. Once na humina na yung momentum ng movement ng barko, ayan, iaatras abante na yan para iposisyon doon sa flag. Yung flag ngayon na inilalagay ni Pampi, nakatapat yon sa ship's manifold, sa port side manifold. Let's say ang sasabihin ng loading master or ng piloto is port side, yung manifold nyo is number 1 and number 3. Doon maglalagay si Pampi ng flag, and then doon sa flag na yon, doon siya itatapat dito sa may nasa kaliwa na tinatawag namin common term na loading arm, yung kulay puti na nakatayo na yan sa kaliwa. Yan yung ginagamit para makapag-load at makapag-discharge ng cargo. Pero ang most yung specific talaga niya, yung term niya talaga na natutunan ko do sa chipmate ko na Pilipino is Jextan arm, no? So etong arm na yan pag nakatapat na siya, yan yung gagamitin namin para mag-connect. Itatapat yan doon sa manifold na kung ano man yung sinabi ng loading master, na dito kayo magkakabit. Kaya kapag nakaposisyon na yan, dito na kami magsisimula na pag sinabi ni Pampi na captain in position, ibig sabihin yung flag na nakatapat dun sa manifold, yung manifold nakatapat na siya dun sa loading arm. Kasi kung 1, 2, 3 loading arm, either 1 and 2 or 3 ang gagamitin dyan. So most probably at least 90 degrees ang angle ng barko doon sa loading arm, and then dyan na magsisimula, magbibigay kami ng lubid. Meron tinatawag na forward and upspring. Kumbaga, para hindi ang lubid na yon na ginagamit sa barko is para hindi umabante, hindi umatras yung barko habang pinoposisyon. Kapag sinabi ni Pampi na in position, yun na yun time na hihilahin namin yung forward and upspring, yung unahan at likuran na spring line. Ihihigpitan namin yon para hindi na gumalaw, and then wala nang magiging movement ng atras abante ang barko. Pero dahil hindi pa kompleto yung lubid namin, doon papasok yung another purpose ng tugboat, na habang nandito sila sa kaliwa sa kanan, kung mapapansin nyo yung tubig, may gumagalaw yung tubig sa kanan dito sa may box sa may kulay puti na water ballast treatment, kasi nga nagtutulak pa sila para hindi kami bumuka habang hinahantay na ilagay. And kung mapapansin nyo, sa unahan, naglalagay na ng lubid, hinila na nila yung lubid kasi nasa up, nasa up station ako. Nagbigay na sila ng lubid, hinihila na nila, and kapag ka na posisyon na lahat yung lubid na yan, meron pa isa. Hinihila nila yung lubid. So yan yung pinaka headline na tinatawag. And then doon sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas, na kapag sinabi ng asawa nyo or ng kamag-anak nyo na kunyari nagchat-chat kayo, pag sinabi nila sige na, magmo-mooring na kami, yan na yung ginagawa naming mooring operation. Yung pagtatali ng barko para hindi siya umalis dun sa sa posisyon niya dun sa puerto, no? So yung pagka natapos na yung mooring operation na yan,
doon pa lang yung time na i-release yung yung tugboat. And yung papasin nyo, ayan na, umalis na siya. Ayan na, ni-release na yung tugboat. Kapag na-prepare na lahat yung lubid at nakasecure na, pag yung tinatawag na term sa barko na all fast forward enough, ibig sabihin secure na yung barko, hindi na siya basta gagalaw. And then etong sa kaliwa, kung mapapansin nyo, merong ini-install na shore gangway. Malaki ang tulong sa amin nito at ito yung isa sa kinatutuwaan ng mga tropa sa deck department kasi nga, kung mapapansin nyo yung sa kaliwa, ayan yung aming accommodation ladder, ibinaba siya kasi nga baka matamaan nung shore gangway. Malaki yung naitutulong nito sa amin kasi means most of the time para makasampay yung mga bisita at lahat ng bababa at akit sa barko, ginagamit yung aming gangway or yung nasa midship na malapit sa crane na portable. Yung portable kahit saan ipwesto yan. Yung gangway naman, kapag natapat na merong semento ron at pwede siyang ilagay, doon ilalagay. Pero pinaka mas safe at saka pinaka mabilis is yung merong shore gangway. Kung mapapansin nyo, yan, ibinababa na dahan-dahan kasi nga dyan ilalagay yung access. Kapag sa mga BLCC, madali lang yan kasi sa BLCC kasi maluwag tsaka konti lang yung halos walang beam. Sa oil chem kasi maraming beams. Kaya yung area na paglalagyan, medyo maliit lang talaga yung space. Pero possible siyang mailagay. Ang advice ko nga lang, lalo na sa mga baguhan na magtatrabaho sa deck department, is lagi siyang titingnan kasi nga merong mga cases na sa sobrang busy yung barko may movement pa rin yan, gumagalaw yan, umaabante, umaangat, bumababa. So etong shore gangway nakafix yan dun sa terminal, so yung barko gumagalaw, so mangyayari matatamaan siya kapag hindi siya nabantayan. Kaya kailangan titingnan nyo rin siya kasi nga kapag nasira siya, siyempre magkaka-problem pa yung yung barko at terminal, no? So isa yan sa mga binabantayan. Pero ang ginagawa kasi ng iba, kapag tapos na, kunyari nakapagkabit na ng loading arm, nag-start ng mag-discharge, stable na yung yung flow ng discharging operation, naghahantay na lang matapos, kumbaga kakasimula lang at stable na. Ang ginagawa, inaangat yan at nililibre. So nakaka-menos kami ng trabaho kasi hindi na namin siya kailangan bantayan. Pero malaki ang naitutulungan nito kasi nga nakakabawas siya sa aming sa trabaho namin. And then kapag nailagay na yan, ang mga darating na mga bisita dyan is yung mga port authority like quarantine, mga agent, tapos yung sa mga surveyors, chandlers, loading master, yan yung mga typical na mga bisita na sasampa at bababa. Pero mostly ang ginagawa kapag may clear na yung barko, sasampa yung mga surveyors. Pagkakabit ng loading arm, magi-start na yan na magkuha ng ng sample. Kapag naka-stable na kami ng konti, yan, yung iba, mauuna na kami niyan. Yung ibang gwardiya na magpagwagwardya pa mamaya. May split na yung duty. Kung sino yung matapat na duty dyan, sila na yung may iwan, sila boss, tsaka sila pampi, tsaka yung di gwardiya. Ngayon, ang ginagawa namin, pag nakadikit ng ganyan, piniprepare na namin yung mga firefighting equipment, mga safety equipment, fire hose, oil spill equipment, at kung ano-ano pang mga dapat ihanda. Pero yung iba kasi upon approaching, sa previous company ko, upon approaching, hinahanda na namin yan, no? Para pagdating doon sa puerto, naka-ready na. Pagka okay na lahat, makakasibat na kagad yung ibang mga tropa na magjo-duty pa mamaya na para nakapahinga. Yan, kung mapapansin nyo, ayan na, meron ng dumarating na bisita. If I can recall, yung dalawa na yan is yung yung
surveyor, kasi mostly yung iba, minsan kasi hindi naman sila sabay-sabay, minsan authority muna, minsan surveyor sumasampa, depende. Pero sa US, talagang sasampahan niya ng mga authority muna bago sumampa yung mga loading master, yung mga surveyor. Yung iba kasi nauuna yung mga surveyor kasi kailangan nilang kumuha kaagad ng sample, kasi ang sample it takes time. So hindi kaagad magdi-discharge, kukuha muna silang sample, i-check muna nila kung tama ba yung cargo na dala namin, and then kapag okay ng sample, tsaka pala magpo-proceed ng discharging or discharging operation, no? After makalipas ng ilang minuto, after sumampa ng mga ibang bisita sa barko, yung barko sa likuran namin na parang chemical ata to, yan na, paalis na siya. Parang siya parang hindi ko sure kung nag-discharge ba siya or nag-loading. Kasi minsan yung ibang barko kapag hindi siya totally lubog, hindi mo ma-define minsan, either minsan magaan lang yung kargada niya or nag-partial discharge lang. So ayan, makita nyo gumagalaw na yung loading arm. Magko-connect na sila pumpy ng loading arm. Yan yung ginagamit na para mag-discharge from our cargo. Bobombahin siya ng framo pump, and then lalabas siya doon sa manifold, and then doon siya tatawid sa loading arm. Ayan, loading arm na yan, yung tubo niyan, diretso naman yan, konektado doon sa kanilang mga shore tanks. May mga katangke rin sila. And then minsan kasi, sabi kasi nila nung time na to, dalawa daw yung connection, pero ang nangyari nung time na yun, isa lang. Yung isa hindi naman nagamit. Kasi minsan kasi last minute, nagbabago-bago base sa nagiging sitwasyon. Kaya dapat sa barko, ang isa sa mga dapat yung matutunan din, dapat maging flexible din kayo. Mabilis tayo mag-adjust kagad. So after nyan mag-connect, hahantayin yung result ng sample, and then yun, magsisimula na yung aming discharging operation. So nakatago na kami niyan kasi ang duty namin is 6 o'clock. 6 o'clock, yeah. Tama, 6 o'clock ang duty namin. Kami na yung duty niyan hanggang alas 12 ng gabi.